So, paano yan? Gabi na. Ako'y magpapaalam na naman. Gaya hinintay lang, nag-live lang ako para sabihin kay Makagago na asan na yung big time ka mo, malaking taong i-interview mo. Parang hindi yata nasunod yung interview, no? Parang sinoplak-soplak ka niya. Tapos hirap na hirap yung editor mo kung paano i-edit. Alangya ka talaga. Niloloko mo yung mga viewers mo. Oo. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan finally atin na pong matutunghayan ang one of the biggest ever kong magiging interview dito sa YouTube channel natin mga kahombre ko. Ngunit, bago ho tayo dumako sa naging panayam ng legend himself, former Senator Manny Pacquiao, atin munang talakayin ang bagong mga kahibangan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ha? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! O eto Norman, mapapanood ka ngayon ni Boss Manny. Lahat ng kahibangan mo sa video na to, mapapanood ni Boss Manny. Nakakahiya ka talaga. Sa latest live ni Gusgusin, nagkaroon ito ng isang palaro. Eto, live tayo. Ako'y maglalaro ngayon. Yung unang-unang estudyante na mag-share nung aking post sa Facebook, bibigyan ko ng, pumunta na kayo rito. Kung nasaan ako, hindi ko sasabihin kung nasaan ako. Ayan, lalapag ko na rito, puntahan nyo na lang. Kailangan, pagka nakompleto nyo yung requirement at meron kayong bring me, makukuha nyo yung 50,000, buong buo. Ngayon, saan ka naman nahanapin? Nagtatago ka. Hindi ba nagtatago ka? So, paano ka hahanapin? At anyway, mga kahombre ko, wala naman nung ibibigay na pera yan. Mamaya niya magbibigay ng 5,000 tapos sasabihin pag off-cam na, oy, ibalik mo na yung pera, 1,000 na lang sa'yo. Ayun naman talagang ginagawa at gawain mo. Pero anyway, mga kahombre ko, sige na lang, sakyan natin ang kahibangan ng tao na ito, mga kahombre ko, ha. Tandaan nyo, ang taong nagtatago ay mahirap pong hanapin. Kaya huwag nyo nang asahang mahahanap nyo yan. Ang pinakamadali lang kung hanapin kay Norman Gusgusin ay ang walang kwenta niyang sasakyan. Ayan mga kahombre ko, madaling hanapin. Pero si Norman, I don't know. Mahirap yan kasi nagtatago yan. Sa duloy, nagkaroon ng isang estudyante na dumating. Oh, may dumating na estudyante. Tingnan natin. Taga saan ka? Sino boss? Patingin. Dali. Patingin. Sandali. May dumating na estudyante. Puta, may kilala ka siguro dito. Okay boss, nanonood ako boss. Nanonood ka? Okay. May dumating na estudyante. Nakaano pa? Teka muna, titignan natin. Surprise! May nakahanap na estudyante. Would you believe? Napakatindi naman ang swerte nito. Sobrang swerte ho nito. Medyo scripted na ata ang kinalabasan. Paano ka nahanap? Di ba? Ay, alam ko na kung sino yung estudyante na yan. Nahanap ka eh. Hindi kaya si Pugenius yan? Hindi kaya yan si Pugenius? Hindi ba si Pugenius lang nagpo-post kung nasaan ka? Ibig sabihin, impostor yan na fan mo. Ibig sabihin, nakafollow yan kay Pugenius kasi nalaman niya yung place at pwesto mo. Norman, kung sakali man totoo yan, nagpauto ka na naman. Isa na naman yan sa mga tao ni Pugenius. Nasa isang resort ka, ayon kay Pugenius, mga kahombre ko. Tapos ano yun? Nalaman agad ng bata kung nasaan kang room? Di ba isang resort yan? Ano kung klaseng kahibangan naman yan? Ano yan, all of a sudden, nagkaroon ng spider sense yung estudyante na yon at talagang nahanap ka? Siyempre, ikaw si Venom in this case.
Nahanap ka, di ba? Grabe naman, napakatindi naman ng spider sense niyan. To the point na kahit sa pangkalawakan, naaamoy ka. So, imposible, mga kahombre ko, di ba? Para ho sa mga tanga-tanga na naniniwala dito, wag ho kayong magpapaniwala dyan. Scripted lang ho yan, 100% sure yan. Sa dinami-daming kwarto sa resort, surprise, surprise, ang unang nahanap at nakita ng estudyante na yon yung kwarto ni Kulaong. Wow. Palakpakan ang mga putang inang yan. Pa-subscriber nga! Tana, eto, at di ba tindi to? Bring. May dala ka bang monitor? May dala ka bang monitor? Wala. Wala, sir. 50 milyon pinakawalan mo. Nasa bulsa lang ng mga kalalakihan yan. Alam mo, ang mga estudyante, tatandaan mo lagi. Ang mga estudyante, may dala-dala lagi yan. O, sabi ko sa'yo, surprise bring me, laging dala-dala natin yan eh. 50 milyon pinakawalan mo. Sayang. Simple lang, sabi ko, surprise bring me. Alam mo bakit? Yan lagi-lagi ng dala-dala ng estudyante yan eh. Pag estudyante ka, syempre, andun ka doon sa in motion na alam mo na, di ba? So, proteksyon ng estudyante yan. Simple, 55,000 sana. Lumabas ang pagkamanyakis ni Dr. Kulaong, mga kahombre ko. Kasi mapapansin ho natin na ang hinahanap niya sa isang estudyante ay kondom. Wow! So, ine-expect na ho ni Norman Gusgusin na ang bawat estudyante ay nagdadala ng kondom. Norman! School ang ipinunta ng mga estudyante. Eskwela, Norman. Ano ba ang nilalaman ng bag ng isang estudyante? Ballpen, papel, libro, baon, pera. Hahanapan mo ng kondom. Ano ba ang akala mo sa mga estudyante? Mga aktor ng Viva Max? Ano ba sa tingin mo ang ipinupunta ng estudyante sa eskwela? Luckily, ang mga utak ng mga estudyante ay hindi tulad ng utak mo. Kasi yung utak mo literal na pang grade 2. Grade 2 na nasungkol na doon. Hindi na umangat pa kahit kailan. Norman, tigilan mo na yung mga kabulastugan ng utak mo. Nakakasukan laman ng utak mo. Alam mo yon? Laman kasi ng utak mo, straight, puro tae. Hindi posible. Huwag mo nang idamay ang mga estudyante sa kadirian ng utak mo at lalong-lalo na sa masamang intensyon mo. Kasi legit, halatang-halata naman na wala kang magandang intensyon. At kung meron man na inilalabas ang bunganga mo na magandang intensyon, hindi ka kapanipaniwala. At definitely, hindi ho totoo yon, mga kahombre ko. Huwag kayong magpapaniwala sa tao na yan. Kamakailan lang, ang driver's license ni Norman Gusgusin ay ni-revoke forever ng LTO, mga kahombre ko. Nangangahulugang hindi na ito pwede magmaneho pang muli. Sa isang post ni Fuji News, ipinapakita nito ang isang video na si Norman Gusgusin daw ay nagmamaneho di umano ng isang sasakyan. Ayon sa mga kumakalat, si Norman ang nagmaneho ng sasakyan na ito sapagkat wala siyang kasama sa mga panahon na ito, mga kahombre ko. Well, hearsay lang ho ang lahat na ito, ha? Pero alam niyo yun, 99.9% na sinasabi o inilalabas itong page na Fuji News, sa huli ho, napapatunayan totoo. So, ewan ko, pero hearsay pa lang. Wala naman tayong nakuhang picture talaga, no? Na nakitang-kita nagmamaneho siya. So, kumbaga, yun lang yun. Ayon din ito sa kanyang dating tauhan na si Ian, mga kahombre ko. Maalis-alis din po kami. Like po, punta po kami sa Bella. Okay, sa Isabela. Apo, sir. Siya po nag-drive dun, sir. Oh my God! Wala na ata siya lisensya nun? Yes, sir. Na-rebook na po. Tapos, tinatanong po niya ako kung kaya ko rin po mag-drive dun sa Isabela. Bundok po yun eh. Oh my First time ko lang din po napuntahan yun. So, wala pa ako kung idea kung paano yung daan doon. Kaya ko sakay siguro kung may idea ka na, kung may experience ka na, sir. Kaya naman siguro. Siya po nag-drive mula doon sa pag-alis namin sa bayan na yan. Hanggang doon po sa Isabela, siya po nag-drive. Which wala na siya lisensya? Yes, sir. Naku!
Boss Lakanilaw. Kamakailan lang din ho, ay dumudula sa kanyang bibig na siya ang magmamaneho o take over ng sasakyan. Kahit wala na ito lisensya. Relax muna ako, sir. Ha? Relax muna ako. Okay. Hirap lang. Hindi ko lang saglit mga 30 minutes. Sige. Abot ko naman. May signal. Meron, may signal. Relax muna ako. Teka lang. Lakad ka muna at papalitan kita maya-maya. Lakad ka muna at papalitan kita maya-maya. Ilipat mo kaya ba? Lipat tayo ron. Sige, lipat tayo ron. Papalitan na kita. Huwag dito sa Petron. At huwag niyo hoong kalimutan. Recap lang tayo. Kasi syempre nanonood si Boss Manny dito tonight. Kamakailan lang nagawa nitong ipagyabang na siya'y isang Marcos. Bata pa ako niyan. Doon sa nagtatanong, ayan, me and the president. Sobrang bata ako pa niyan. Ayan, Ay, to ay. Sino yung katabi ko? Kumakain kami dalawa. Si Ime. Si Senadora Ivy Marcos. Ayan, pagbasta doon mabuti. Si former First Lady, Ayan, Ano sasabihin mo? Nasa ospital yung tiyahin ko. Kilala mo ba yan? Hindi mo yan kilala. Yan si Fortuna Marcos Barba. Ayan Nasa ospital. Sino ako para patawag ako sa ospital? Kahit naman, di ba? Boss Manny, panoorin niyo ho ito. Ito ho yung sinasabi at kinekwento ko sa inyo. Itinatanggi na siya ng mga tao na ito. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Including First Lady Imelda Marcos. Ito ho ang sulat. Sinaadri nitong si Amy raw ay may utang na loob sa kanya at siya'y walang utang na loob kay Madam Amy Marcos. Duruin mo ako, umatras ako. Wag mo sabihing Ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Talo ka. Una, mahahati na boto natin buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Pangit yung ginawa mo, senadora. Hindi yan maganda. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal, manang Ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami ka utang na loob sa akin. Magsimula nung tumakbo kang senador. Ayoko na magsalita. Pero pangit. At siyempre, ayon din kay Gusgusin, hindi na daw natuloy ang panayam ni MG sa isang mabigat na tao. Ang dami naman. Akala ko ba may malaking taong i-interviewin? Asan na yung malaking tao? Asan? Asan yung malaking tao? Asan na? Asan yung malaking tao? Sinopla ka ba ng malaking tao? Yung tipong na-boljak ka, tapos tipong naliliit ka, tipong hindi mo malaman kung paano nyo i-edit yung interview ngayon. So bukas nyo nalang ipapalabas. Pinakamaganda, gawan mo ng AI, itagilid mo yung tao. Para lumabas totoo. Sabi, Boss FLM, sabi mo, wala kang kinakatakutan na kahit sino. Miski NBI o senador, nilalabanan mo. Kay Pacquiao nga, takot ka Buhuling kayo ni Abel Pinon. Anong buhuling kayo ni Abel Pinon? Ba't naman ako matatakot? Ba't ako matatakot kay Pacquiao? Di ba? Sino ba siya? Para katakutan ko. Pag kumakain na siya ng graba, doon na matatakot ako sa kanya. Bakit naman ako matatakot? Di ba? Sinungaling kang talaga. No! Hulog na hulog ka na naman sa bitag. Naku, yan ang sinasabi ko sa'yo. Matuto ka kasi muna maghintay at mag-research. Relax, man. Lahat ng bagay ay merong panahon at oras. Lahat ng yan ay sasang-ayon sa tamang panahon at oras.
masyado kang excited. Alam mo yon. Ganyan ang nangyayari kapag sabik sa bawi. Kasi wala ka talagang maibabato sa akin. Alam mo yon. So ito na mga kahombre ko. Pinahaba-haba lang ho natin ng konti ang content na ito. Kasi syempre, medyo nakakahiya rin naman kay Boss Manny. Alam niyo yun, masyadong busy si Boss Manny. Pero eto na ho ang inaabangan nyo, okay? In 3, 2, 1, let's go, Meme God! Boss, kumusta yung bla bla bla? Bayad ba? Sinagot ko na yan. Oo. Nagbayad na yata kay Bernard. Pero si Bernard, di pa nagbabayad sa akin. Hindi ako sure. Nasa akin yung ano niyan eh. Yung folder, yung case folder niyan. Yung 2019. Nasa akin yun. Ay, tapos na yan. Binayaran na ako ni Brenchong dyan. Pero marami akong papel. Hawak ko yung mga papel. Kaya, wag nyo kong upakan dahil masama rin akong mabwisit. Marami akong hawak na papel ng mga kaso-kaso nung nagkakasuhan. Kaya ako, tahimik lang. Pero pag nabwisit ako, pwede ko ilabas yan. Pero yan ay tapos na at lipas na. Wala na rin silbi. Sige po, thank you po. Ipe-play ko lang ito, mga kahombre ko, itong video niya. Kasi syempre, kaharap natin si Boss Manny dito. Maraming po salamat, Boss Manny, at pinaunlakan niyo po kami dito. Eto, kasi maraming mga tao, no, mga kahombre ko na nanonood, sobrang gusto nilang malaman kung anong masasabi ni Boss Manny dito sa utang daw ni Boss Manny kay Norman Mangusin na almost $30 million. Pero pakinig muna natin kasi hindi to alam ni Boss Manny, wala siyang idea dito. Ito po. Sinabihan ko kasi Johnny, ikaw, wag na wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post na taon na lang, magpo-post yan sa FLN family yan, inanong gusto. Alam mo may utang sa akin yan, hindi ko nagbabayad eh. Wala pang umayan. Si Manny. $30 million ang utang sa akin. Sino ba? Naputi 1,700,000. Nagdadrugs yata ito Yung masisipay. Baka nagdadrugs to. Boss Manny. Pinromote niya mag-isa na nangutang siya sa akin. Kompleto, nakadimanda yan. Para mas Baka naman nagdadrugs ito siya. Baka baliktad, baka siya pautangin. Ay, trapo daw. Nasabi po niya, Boss Manny, na kayo daw ay, yun nga, narinig niyo, na trapo Hindi ko pa daw. na-meet yan. Ayan, hindi niya na-meet. Tapos definitely wala kayong utang dyan, tama? Hindi ko nga kilala. At saka, Akala ko nga, adik yung pinano mo. isa pa, Boss Manny, nakapanayam ko po si Attorney Guanzon. Siguro about 2 weeks ago po, sinabi niya, napaka-imposible. Si Manny pa ba? Si Manny nga namimigay. Tapos eto, may utang anong klaseng kalookan. Di ba? $30 million? Oo. Pesos po. Dollars? Boss Manny, parang hindi pa ata aabot yun sa isang laban niyo. 1.7 billion pesos daw. Parang lumaban ako. 2018 daw. 2018. Pero mataas pa doon ang kinikita mo, Boss Manny, sa isang laban lang. Grabe naman yun. Kalokohan lang yun. Akala ko nga nakadrugs eh. Hindi ka mag-anak daw kasi ni Presidente. Pero itinanggi yan ha. Tinanggi na ho yan ni Amy at saka ni BBN. So, yun ang pakalat niya lang. Yun, so. Baka naman may... Nakatira. Nakatira. Baka naman may Well, sabi ni Atty. Guanzon, Parang meron daw something, sabi ni Atty. Guanzon. Para sa kanya. parang semi-psychologically imbalanced. Yun. Yun. Nako, ganun. Hindi lang semi, boss. Psychologically, balance talaga yun. Kaya from... Ay, hindi naman. Yung psychologically imbalanced, yung hindi na nakakakilala. Pero ito, alam pa niya eh. Alam pa niya ginagawa niya. Alam pa niya ginagawa niya eh. Nabubuhay siya sa ibang mundo eh. Oh, alam pa niya ginagawa. Binigay pa nga ng figure eh. Oh. Oh.
1.7 billion Ano daw to siya pesos. yung delikado dapat ipagamot na ito. Totoo. Hindi, tama. Kailangan ng intervention. Hindi, boss, kasi... Kailangan ng help. Pero boss, Pero alam mo, dapat pag mga ganyan, dapat tulungan na ito eh. Kasi baka may... tutulungan niyo po ba siya, boss Tutulungan mo ba, Manny? Sen? Magpagamot? Hindi, pagamot natin. Ayun, libre. Ayos pa. Totoo. Ipapagamot natin eh. Kailangan niya ng Tama. bibig. Kailangan. Kawawa. Kasi ano yun, boss, jail the dealer, save the user. Diba? Mukhang user to eh. Hindi, boss Manny, pero sa totoo lang po, Parang ano eh, May something. alam mo na. sa totoo lang, boss Manny, iniintay talaga ng mga tao yung sagot. At least nakasagot si Boss Manny. Ngayon, klaro na sa inyong lahat sa mundo ng internet, sa YouTube, na walang utang si Boss Manny. At hindi niya kilala. At hindi niya kilala yan, ha? No chance, hindi niya kilala yung tao na yan. So Take yan, note, galing na kung mismo gusto, sa ni Sen, kanya. kung gusto niya na magpatulong ng parang- gamot, papagamot siya ni Sen. Parang Ayan. yung ano Pagamot natin. Pagamot natin. Pagamot natin. Oo, parang... Pagka kailangan mo daw ng Tulong. tulong magpagamot, o humanitarian kasi Boss Manny, Hindi, nag-humanitarian. tumutulong talaga ako sa tao. Tumutulong. Hindi, syempre, man. Si Boss Manny, automatic to tsaka legal, no? So, automatic tsaka legal. Yan, si Boss Manny, lehitimo. Yun, tutulungan ka raw kung kailangan mo ng, tulong Papagamot. psychologically. Pwede naman. Totoo yun. Tutulong si boss. Sige, Sen, ang sabihin mo, Pati yung Sen. mga nasa paligid niya. Mukhang Basta huwag kayong maniniwala kasi false information yan at hindi totoo yan. Hindi magagawa yan. Tumatawa-tawa lang tayo dito pero Manny Pacquiao, guys, mangungutang ng ganyang kalaki. Sabi nga ng abogado ko na kasuhan si Ito yung abogado ni Boss Manny. So, Attorney Brando. actually Boss Manny, ground ba yun sa ano sa attorney, cyber libel yan. Kasi Sinisiraan, pinost niya sa Manny social media, Pacquiao. Maraming nakapanood niyan. Boss, besides that, meron Millions sila po sa- nakapanood. Tsaka may malis, boss. ayun kay Mami di pala po may ayoko na lang po i-play baka po ano syempre. sabi niya? Sige. Play mo na lang, idol. Play mo na lang. Play mo na lang. Yung pangalawang link, idol, nandyan. Okay lang ba yan? Sige, ano sabi niya? Hindi lang, i-off ko lang muna. Teka, wag ano lang to. Ganyan na lang po kasi nakakahiya, nakakaano. Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So kay mangusin kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Revy. Bakit mukhang baluga? Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Yun lang yun, Ano? Boss Manny. Layo ako, baka masikwat ko. Sagot. Baka masapak ako ni Boss Manny dito. Wala ka palang may sagot. Gonggong. Ayan po yung sinabi niya. Kaya po, ito si attorney, together with Mark, kaya po kami nagka-connect. Kasi po, Actually, boss, nag-message ako sa opo, kanya. kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo... Mainit po. Siyempre, narinig niya. Kinonect niya po ako, tapos nag-usap po kami. Di ba, Sen, naalala ko yung sinabi mo noon. Gago, kaya Okay lang kung ikaw. Pero wag na. Kilala ba niya ako? Kung okay Diba, lang, tanong ko siya, kilala ba niya ako? Yari ka dito. patay ka. Baliw Kasi ka. patulan mo na yan, Sen. Sobra na yan eh. Nag-message ako sa kanya, boss. Sabi ko, boss, ako yung mga medyo ayoko yung sinabi niya. Una pa lang yung 30 million, tapos... Pangit yun. Bad yung dadamay yung... Mami, di ba na? Ganyan din po siya sa nanay ko, kaya po kinasuhan din siya ng nanay ko. Dinamay yung nanay ko, lahat yun. Parinig mo kay boss yung mga pinagsasabi niya sa... Hindi, wag na. Okay na yan. Okay na yan. Nakahiya naman. Diba, Pero, at least malaman pero naman. kasi ganun po siya. Now, sa akin, okay lang kasi influencer versus influencer. Pero bakit pati si Boss Manny, dadayo mo sa katangahan Sen, mo? maganda yun, mabigat yun. Bakit kilala ba niya si Sen? Exactly. Oh, hindi niya kilala. Baliw ka nga talaga. Ayan, pag pinatulan ka ni Boss Manny, andyan yung maraming abogado yan, si Boss Manny. Dalawa. Pero ayan, Left and right. pagka ikaw ay pinatulan yan, Paano mo kaso? Pailan mo, pailan mo, attorney. Nag-usap na Ako kami na po to. bahala, boss. Binigay ko na sa kanya yung Mag-feed requirements na hiningi ko. Apo, ibabalik ko lang po sa kanya. Nag-umpisa na kami, boss, Sige, actually. pailan natin ang kaso. Yes, Ayun. tama yun, Sen. Good. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. So, tatlo lawyer niya yan. Madami ako. Siyempre, Manny pa. Pailan natin ang kaso, tingnan ko kung ano to. Oo, kasi- Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Uy, gago ka. Pwede yun. Pwede. Binabawi ko na ba yung tulong mo? Kasi binabawi Ayaw niyo na ba po yung siyang tulong niya? tulungan, boss. Tutulungan ko nga pa,
Ipapalagay ko sa mental hospital eh. Hindi, baka yung tulong ni Boss Manny sa PAC, baka sakaling mabago yung takbo ng utak mo. Ako, Sir Sen, ako personally, yung sa'yo okay lang kasi naalala ko dati sabi mo okay lang yung lahat ng punch sa'yo eh. 40 Pero pagka million, si Mami Dina, family na yun. Hindi, lahat. Other, ano na yun, ibang bagay Foul na yun eh. Foul na yun, sobra na yun. Kung Christian lang ako Swerte yan, lang kaya sila. kaso na lang muna to. Yes, boss. Kaso, Kung ano na seryosohin mo yan. Oo, talaga. Kasi kung hindi, Ginawa ko na nga sa kanya lahat ng yung kailangan tapang ko. nito, bunganga nito, tahiin ko pa ito. Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. Tama lang. Oo naman, syempre. Kasi ano yan, eh, Lagot grabe ka siya. dito, boy. O dahil lang. Tama yun. Ako ay feel sad kasi ano eh, Kaya may hangga, naalala ko yung sinabi siyempre, niya before. ako na, nagkukontrol din ako nung narinig ko yung pati mama ko. Gaganyanin niya, hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, Delikado na ata. pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanya to, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, maniwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, Bali yun niya. ipakita mo sa kanya kasi para matawan siya. O kaya baka may problema talaga, pagamot natin. Pero papatulan ka na ni Boss Manny. At yan actually ang gusto ng mga nanonood. ngayon. Ayan, attorney. Bad boy ako nung araw. Tutulungan natin. Tutulungan ko si Boss Manny na mabigay, i-feed ko lahat ng... Pero siyempre, Kailangan. tapos naman tayo. Yes, oo. Kasuhan natin. Yes, boss. Tama. Pero dapat ano Pero talaga yun huwag mo ipakita yung ano mo, Angas mo. sa angas mo Sa sa Bisaya. Internet. sa internet. Bunganga mo lang Sa malaki. Bisaya pa ba, hindi ka makahurot sa imong sinamo. Big mo lang malaki. Strong Ay, gurot daw yan. Okay yan, okay Ayaw yan. natin ang gano'n kasi Bible na Boss Bible na tinuturo natin ngayon. Mga kompre ko, ito, huling mensahe ni Boss Manny para sa mga OFW. Kasama na ni Attorney Rowena Guanzon. Si Boss Manny rin, may mensahe sa inyo. Huwag niyong aksayahin ang pera niyo sa pagpapalipad niyo. Ayan, ito, si Boss Manny mismo magsabi sa inyo. Sa aking mga kababayan na OFW, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay advice lang po sa inyo na huwag po kayong basta-basta magpadala ng pera dito kasi alam niyo pong social media ngayon talagang maraming manluloko, maraming magpapanggap na gano'n, tapos tutulong mga ilan lang tapos lahat, the rest binubulsa na nila. Ganun ang racket nila para kumikita sila. Marami pong mga ganyang pangyayari. Naway, ipunin nyo na lang yung pera nyo. Kung gusto nyo tumulong, pag uwi nyo rito, pwede nyo ibigay, itulong sa isang foundation na talagang tumutulong sa mga mahihirap. Yung mga mahihirap. Hindi yung tutulong para magyabang o gano'n, tas pakitang tao lang na gano'n magyabang sila. Mahirap naman yun. So, nag-ano na po ako, advice lang po sa ating lahat kasi kawawa naman kayo. Nasa ibang bansa kayo, nagpakahirap para magtrabaho, kumita ng pera, tapos papadala lang sa mga manluloko. So, tama po, mag-ingat po kayo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Marami po salamat, Boss Manny. Marami po salamat. Thank you. Condonia at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Ano? Sagot. No, wala ka palang maisagot. Gonggong. Yan ang tinatawag na malaking kagonggongan mo. Nagbabase ka sa itsura ng tao. 'Di ba? Ikaw, ano itsura mo? Ba't di mo maipakita? Palani-lani Cruz ka pa. Gonggong, Mighty Buraot, malis ka nga dyan. Baka sapakin ko yung uso mo eh. Sagot. Bakit ikaw ang pangit mo? Mukhang kalachuchi, boss eh. Bulaklak ng kalachuchi yan eh. Bakit ikaw ang pangit mo? Bakit ikaw bansot ka? Bakit psychopath ka pa? Di ba may sakit ka, psychopath? Sagot!